Bago nyo sabihin na binabash ko si Techcash dahil forever akong reject dito. Legit naman talaga si Techcash at nagpapahiram siya ng up to 90,000 pesos. That is kung ma-approve ka niya. And SEC registered, available both sa iOS or sa Google Play Store. Kung approve ka, buo siyang matatanggap. Worth it ba na balik-balikan to or aasa ka dito kung ma-reject ka the first, second time, or third time? Or mas better na kung ayaw talaga sa'yo, bitawan mo. Para yung ex mo, there's no point na habul-habulin mo pa siya. Especially kung maganda naman yung credit history mo. May mga ola lang talaga na ayaw sa atin. There are online loan platforms na mas better kay Techcash. Kaya pag-usapan natin yung mga to in today's video. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. Siyempre, uunahan ko kayo with a disclaimer that this video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil nagre-review po ako ng mga online lending platforms at maganda po na meron tayong choices. Dahil tayo yung borrower, dapat tayo yung may power na mag-choose. Charot. So, may mga ola lang talaga na ayaw sa atin and given na medyo mataas yung interest ni Techcash, like seriously, ganito yung interest niya, ako mas better maghanap na lang kayo ng iba at aanhin mo naman yung nag-a-approve ng nag-offer ng up to 90,000 pesos kung 2,000 nga hindi ka ba approved, di ba? So, mas better na dun tayo sa mga online loan platforms na mas okay yung terms kaysa kay Techcash. So, guys, wala po akong pinopromote dito. Nagsishare lang ako dahil medyo hindi na ako believe. Nawala na ako ng gana dito sa loan platform na to. Na legit siya, pero it's time na bitawan siya. At bakit naman siya natin hahabul-habulin kung approve tayo dito sa mga loan apps na to? By the way guys, for those of you who are asking, I'm wearing contact lenses na nabili ko sa EO Optical via Shopee. O ayan, kung bet nyo yung ganyang brown, meron akong product sticker dyan, or kung ayaw nyo, meron siyang ibang mga kulay na pwede nyo pagpilian. Pero okay na okay yung ganitong kulay kasi hindi po siya masyadong, yung glaring talagang kulay. So ano-ano ba yung mga online loan platforms that are better than Techcash? Bago tayo mag-continue, gamitin natin yung 2,000 pesos as a benchmark or an example. Kasi meron tayong nag-comment dito sa last kong video about Techcash na unang loan mo, 14 days, buong matatanggap pero yung tubo kalahati ng loan. For example, 1,000 ibabalik mo siya, 1,472 sa 14 days. Tapos kung 2,000 naman, ibabalik mo siya ng 2,900. Ay nako, hindi naman ata pwede yan. Kaya doon na lang tayo sa mga loan apps that I think are better than Techcash. And this is based on my personal experience and opinion. So una sa lahat ay si Tala. Naandun siya kay Tala Mobile ha. Ingat kayo sa mga fake na mga Tala na nasa iOS. Dahil si Tala ay currently pang Android lang po. Nasa Google Play Store. So yung mga ino-offer ni Tala is a maximum loan of 20,000 pesos. 25 I mean. And then pwede kang ma-approve within 5 minutes. And then fair and transparent po yung fee si Tala. Choose your repayment date. So pwede siyang up to 60 days. Pero kung sakaling 30 days lang yung ibigay ni Tala sa inyo kasi based naman yan sa system assessment, huwag kayong mag-alala guys, much better talaga yung term niya sa 2,000 pesos. Pero siyang one-time processing fee na i-charge niya upfront. Pero that's only 3.99 and 79.8 lang siya. Baba And kung isasama mo man yung interest niya sa loob ng 30 days ay nasa 258 pesos lang. Kasi 0.43% per day siya on your active loan. Pero kung maaga ka magbayad, makakatipid ka sa interest. So, ganyan ka okay si Tala. Kung i-compare mo siya sa kay Techcash. May mga users tayo dyan na nakapag-loan ng 2,000 sa kay Techcash. Sabihin nyo kung ganito rin ba yung interest nyo. Currently, wala akong active loan dito kay Tala dahil noong 2021, hindi ako nakabayad sa loan ko dahil nagka-issue, dahil pandemic. At ngayon, hindi pa rin ako sa kanya, nakakabalik. Pero yung masasabi ko lang talaga, 100% mabait si Tala at wala pong harassment. So, okay na okay po kausapin yung customer service ni Tala. Now, let's go to loan app number 2. Ito naman ay si Aku-Laku, which is under kay Street Corner. Yung maganda dito kay Aku-Laku na cash loan is up to 60,000 pesos yung pwede niyong ipahiram. Pwede mo siyang i-download from Google Play Store, pwede rin sa iOS. IDs na kailangan mong isubmit dito kay Aku-Laku is nabanggit ko na sa dati kong video. I-check nyo na lang yung link sa buong step-by-step process sa pag-apply dito kay Aku-Laku para may idea kayo. But just to give you an overview, itong si Aku-Laku, example, nag-loan ka ng 2,000 plus sa kanya, payable siya in terms at magaan. Tulad dito sa example na shinare sa atin ng viewer natin, nag-contribute nito. At with that, lumalabas po na 6% per month lang yung interest niya. O di ba mas okay yan kaysa dito sa kay Techcash. Well, medyo maselan dito si Aku-Laku, medyo limited din at medyo mahirap yung process ng pag-approve. But don't worry guys, meron pa tayong other
choices. So, yung third natin ay si Kashalo. Itong si Kashalo, legit na legit, SEC registered, reporting to CIC. So, kung good payer ka, nakaka-pogi points po to sa ating credit history. Pwedeng iOS, pwede ding Google Play Store. Si Kashalo, nagpapahiram ng up to 13,000 pesos at the moment. Yun yung pinaka-max niya. At may mga users na tayo nagsasabi na pwede na daw siyang installment. Sana all, ano? Kasi sa Kashalo account ko, until 45 days pa lang po ako. 30 or 45 days. Pero kung iisipin mo, sa loob ng 30 days, yung interest niya, tsaka yung admin fee or processing fee niya ay tumutotal or totals 12% or 15%, depende kung 10,000 below or more than 10,000 yung loan mo. Okay pa rin yan kasi si Kashalo hindi rin makulit. Tatawag lang siya, magte-text 5 days before your due date and that's it. Tahimik na siya kapag kinausap mo naman yung customer service niya. Kapag na-approve ka dito kay Kashalo kasi medyo limited din yung kanyang ID, andito po yung list of IDs na tanggap niya. Kapag na-approve kayo, 2 minutes lang matatanggap niyo po yung pera sa nominated disbursement account nyo. Buo siya, natatanggap. And wala akong reklamo kay Kashalo. Pero kung hindi pa rin kayo approved dito kay Kashalo, meron pa tayong dalawa. One Hand. Si One Hand up to 50,000 pesos. Available both sa Google Play Store and sa iOS. Pwedeng installments up to 9 months pero may ibang user na pwedeng up to 12 months. Pagkatapos nun, yung loan mo ay buo. Yung natitirang credit limit, pwede mong utangin kapag kailangan. Depende po sa offer ni system pero rest assured hindi po lalagpas ng 12% yung interest niya in 1 month. For example, sa isang buwan. So for example, just recently nakautang ako ng 2,000 pesos dito kay One Hand na kaagad ko naman siyang natanggap. Yung patong niya ay nasa 238 lang. So yung binalik ko after 30 days was 2,238 sa loan na 2,000 yung principal. So buo siya, nare-receive ka agad kapag approve ka. And finally, yung last loan na i-share ko sa inyo, super legit din at siya ay hindi ko babanggitin si Bilis, okay? Pay later po si Bilis eh. And hindi ko rin babanggitin si Mabilis Cash dahil sa dami ng information na hinihingi ni Mabilis Cash, so medyo hindi po siya kasama dito sa list natin. Ayoko kasi sa mga loan apps na naghihingi pa ng SSS login, yung mga GSIS login, tapos yung mga sa Globe One. Anyway, so yung fifth nating loan app ay si Happy Cash na under sa kay Yinshan Lending. Yung kagandahan nito ay pwedeng Google Play Store, pwedeng iOS. Maximum 25,000 pesos po, pero up to 3 months, 6 months yung pagbabayad. Pwede rin, hindi mo kailangan sagarin kasi say for example, may natitira kang credit limit, pwede mo pa yung utangin kung kailangan. Tapos itong kay Happy Cash ngayon, nag-update na siya, buo na siyang natatanggap, hindi na po siya babawas ng processing fee na 20 pesos or transfer fee. For example, sa 2,000, yung babayaran mo sa kanya ay mababa compared sa kay Techcash. Hindi pa ako nakakautang ng 2,000 kay Happy Cash. Yung last mong inutang sa kanya is 3,000 pesos, which ito po yung computation. So, okay na okay kasi babayaran ko siya sa loob ng 3 months. So, caring-carry siya guys at mabait si Happy Cash. Last time, kasi hindi ko talaga sinasadya. Nakalimutan ko lang po. Sa sobrang busy, pumunta kaming Iloilo na late ako kay Happy Cash ng 1 day. Yes, meron siyang penalty. State naman yun sa kanyang loan agreement. Pero hindi po siya kumontak sa kung sino-sino sa reference. Ako lang po yung tinatawagan niya ng tinatawagan. So, nung namalayan kong meron pala akong due, nagbayad ako kaagad sa kanya. And yung natitira kong credit limit, ay pwede ko pa rin naman palang utangin. At least, nagbibigay po siya ng chance. So, basta good credit history ka lang, hindi naman po nang iiwan sa ere itong si Happy Cash. Nasan mo na rin bang maharas, i-text ang buong contact list mo, or i-post ang mukha mo ng isang online lending app sa social media dahil lang sa isang delayed payment? Bawal yan. So, paano i-report ang mga pasaway na ola? First, gather your evidence. I-screenshot mo lahat, yung text threads, call logs, transaction history, pati ng mga messages na sinend sa mga contacts mo. Next, maaari mong isubmit ang complaint mo sa mga agencies na to. Para sa illegal practices, hidden fees, or unregistered lenders, maaari mag-message sa Securities and Exchange Commission gamit ang imessage.sec.gov.ph. Kung na-leak yung personal information mo or inaccess ang contacts mo bukod sa mga nominated references, maaari kang mag-email sa NPC via complaints@privacy.gov.ph. Pag may death threats, extortion or grave coercion or pananakot, makipag-ugnayan sa PNP Cybercrime Group or NBI. Siguraduhin lamang na kumpleto ang detalye ng complaint para hindi masayang ang oras mo sa pag-report. At humanda sa posibleng follow-up na kailangan ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Dimlet in a minute.
So, ayan guys, just to give you a brief background, si Techcash, sobrang taas po yung interest niya. At least kay Tala, 0.43% per day lang, and merong processing fee na one time, pero hindi kasing taas ni Techcash yung interest niya. Kay Aku-Laku, papatak ng 6%. Si OneHand, between, 12% or below, at mas bumababa siya kapag tumatagal yung term. And sa kay Happy Cash, 12% at buo pong natatanggap. Take note guys na yung cap ni SEC, which is 12% total effective interest rate, applies to loans na non-collateral tulad ng mga OLA na 10,000 pesos pababa yung amount. And hindi po lumalagpas ng 4 months yung loan tenor or number of months or yung terms ng loan. So yun lang guys, I think kung meron ka mga ganitong mga OLA, it's time to say goodbye kay Happy Cash, especially if you've been trying na ma-approve sa loan app na to for so long now, tulad me. And bakit ko pa siya hahabol-habulin, ano? And also kung may ito yung pinagtataka ko kasi bakit ayaw niya akong i-approve? Kaka-approve lang ako sa credit card. Another credit card with BDO dahil okay na okay yung record ko with BDO. Anyways, ayaw niya sigurong masilip ko siya. So, ewan ko. So, guys, kung ayaw ni Techcash sa'yo, edi wag, meron tayong options. That's what I'm trying to say here. So, I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!